Malakas yung ganyang pwesto. Kainan. Pinapesto lang sila dyan mag-ina kasi na-stroke yung tatay ng asawa ng babae. Kulang sa tulog. Gigising maaga. Tapos magluluto. Tapos magluto. Magtitinda sila mag-asawa dyan. Tapos magtinda. Maghahatid pa sa anak na estudyante. Tapos pagdating, mamamalingki sila mag-asawa paghapon. Konting pahinga na lang. Hindi pa lalabas ng doktor, lumabas na. Ang sabi, lalabas na sila kasi wala na silang pera. Pati mga marunong magluto. Yung babae kasi nagtatrabaho din sa amin. Araw-araw mag-prepare ng mga lulutuin. Pagod yan. Kaya yung pagsisikap mo na madaling araw kapag gigising, kulang ka sa tulog. Kasi mga payat naman yung asawa niya. Hindi naman mataba. Kaso walang pahinga ang mga ugat, ang mga laman-laman. Kapag tumigas yung mga ganito mo yan, hindi mo pinaparelax yan, likod mo, mga braso mo, napipigilan ang pagdaloy ng dugo, hangin, tubig papunta sa ulo. So yun yung kumikirot yung ulo mo, sumasakit. Kasi naipit na yung ugat na dapat maginhawa ang daloy ng dugo. Wala ka pa. Sabi ko kay Ate Linda, puntahan natin tayo kasi baka turuan natin mag-exercise, para makabalik sa dati yung niya. Kasi bago pa lang. Sabi naman ang asawa, magaling na raw. Ang tanong, hindi naman lumalabas ang bahay kung magaling na. Sabi ko sa kanila, kapag ka na-stroke ka na, ganyan, hard stroke na. Unti-unti, pag napabayaan mo yan, di ka nag-exercise kasi masakit, manhid, ganun. Ang mangyayari niyan, lalong lalala. Tingnan mo yung kulot ng babae na pilay. Nag-aay na raw siya. Okay naman daw kasi nakalakad mo. Pero, ang kamay niya hindi gumagalaw. Pangalawa, hindi na itataas. Pangatlo, pilay pa rin. Eh, lupas baby ha. Kain. Kain. Nandito pa na. Maga kaming namalingki sa Kabihasnan. Ang mahal na ngayon ng mga bilihin. Kasi magpapasko na, berber na. Tapos, nagbagyo.
Ultimong repolyo ngayon ang mahal kasi hindi makabiyahe ang rason nila. Pero matagal na yan sa Divisoria. Kasi Ini-stack lang yan. Mm. Tapos Sasabihin na, tinataasan nila ng ano, hindi makabiyahe, hindi makatawid, sira yung mga kalsada. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. nila. Ah, wait, ay. Grabe. Diyan tiba-tiba yung mga nagtitinda eh. Mga negosyante. Mm-mm. Gusto ko maliligo ko mo. Hindi na namalengke si Annabelle. Alas 5 na tayo. Umuwi. Hindi siya namalengke si Lord. Hindi siya magtitinda. Ilang araw na siya walang tinda. sino ano ba? Magtitinda ng gulay dyan. Kaibigan ng pagdak. Sasabihin din niya, wala mga bilhin sa kabiyasan. Kaya papatungan na din niya ng mahal. Repolyo niya. 60 lang sa kabihans na. Benta niya dyan, 100. May 40 na kaagad siya. Tapos 80 na sa 80 na sa ano eh. Sa CAA. Kahoy yan, baby. Kahoy. Si ate ang hindi pala sila nagpapadeliver ng cash. Electric pala talaga lahat ang inaano niya, kaya 10,000 ang kuryente nila. Initan ng tubig, rice cooker, kalan. Puro kuryente. Baka sinabay-sabay niya. Tapos yun sa tabi may aircon pa. Namin ba na siya? Galing sa kanila yung sumabog. Dapat yun, tag-iisang itong bahay na to. Tag-iisang ano. Isang linya din dapat. Ayun ang itlog.
pula lang ng itlog kinakain niya kasi yun ang may lasa. Maka na. Piptot din na. Pag doon kasi, ang 1,000 may tira pa na 50 pesos. Naisip ko, anong bibili mo sa 50 pesos? Wala na naman. Kung kangkong, wala naman akong pangsigang. Eh, wala silang tingi na pichay. Yan 10 piso, 20, wala. Eh, may 100 pa ako. Bila ko ng repolyo. Pero sukli, 50 pesos. Si repolyo kasi pwede mo igisa. Isa mo lang yan sa ano eh, Nor Cube. Sabi mo walang patatas. Ayan. Ayan o. May patatas. Ayan tayo magluto ng pagkain ngayon. Magtipid tayo kasi wala tayong pera. Binaba mo yung cellphone ko? Andun pa. Ay. Pupusin mo na yun. Ba't hindi mo kinain yung ano? Itlog. Shout out mga lods. Nagkape, nagpansit sa umaga. May ano, may langgam. Nawawala yung pang-spray. Bye-bye mga lods. Nasaan kaya?